Anting-anting, agimat, bertud, isa sa mga hindi mawala-walang paniniwala sa ating kultura. May pangontra sa malas, masasamang mga tao, maligno, pati na sa aswang para sa mga naniniwala. Tuwing Semana Santa, hindi lang pananampalataya ng tao ang tumitibay. Kabalintunaan mang isipin, pero lumalakas din daw pati ang di umano bisa ng mga anting-anting. Sa kanyang munting barong-barong sa Prayer Mountain sa Antipolo, Rizal, nakilala namin ang nagpakilalang manggagamot na si Bal. Noong mga sandaling yon, naghahanda siya ng langis ng nyog na siya raw ipinanggagamot niya sa kanyang mga healing session. Hindi ito basta-basta dahil ipinapahid niya ito kahit mainit na mainit pa. Malakas ang loob ni Bal na gawin ito dahil may pumoprotekta raw sa kanya mula sa matinding init ng kumukulong langis. Ang kanya di umano mga anting-anting. Bukod sa 4 na agimat na nakasukbit sa kanyang leeg, nakatago rin sa kanyang bulsa ang isa pang anting-anting na itsurang makinis na bato at tila may mata. Ito po yung bato na galing sa puno ng mangga. Habang nalaglag siya mangga, nung dinampot, naging bato laban sa mangkukulam at mangbabarang. At ginagamit po sa pagpagaling. May pulang bigkis din sa kanyang bewang na naglalaman di mano ng iba't ibang klase ng bertud. Yung mga gamit na yung katulad ng mga bato, katulad ng triangulo, at saka yung bao na nakita nyo kanina, nakakatulong po yan sa aking katawan. Una, proteksyon doon sa langis na para hindi ako mapaso. At ganun din sa mga tao na nilalagyan ko, hindi mapaso. Isang linggo bago ang Semana Santa, nagtungo si Bal sa paanan ng Mount Banahaw para sa isang healing session. Ipahayag sa lahat sa buong mundo, ang Ama at Ina'y maghari. Kristo, sumainyo ang kapayapaan. Kaya Panginoon, nandito ang iyong mga lingkod na mga liping maharlika na lumalang ng langit, lupa, dagat at ng mga bukal ng tubig. Panginoong Jesucristo, ikaw at ang Ama ay iisa. Matapos ang seremonya, nagsalang si Bal ng isang kawali ng pinaghalong langis ng nyog at mantika. Nilagyan niya ito ng asin at dahon ng oregano hanggang kumulo para mapatunayang mainit talaga ang langis. Muli niya itong nilagyan ng dahon ng oregano na mabilis na naprito dahil sa init. Sunod na kinutsara ni Bal ang kumukulong langis at ipinatak ito sa kanyang palad. Sunod na ipinahid sa noo at sa iba't ibang parte ng katawan ng mga nagpapagamot. Paulit-ulit niya itong ginawa pero wala raw siyang nararamdamang init o pagkapaso dahil daw sa kanyang mga agimat. Ang mga nagpapagamot naman, bagamat napapangiwi, hindi rin naman daw napapaso sa mainit na langis na ipinapahid sa kanila. Di umano, na ibabahagi rin daw kasi ni Bal sa kanyang mga pasyente ang kanyang mga kapangyarihan. Hindi siya mainit kahit nagaling siya sa kawali. Hindi. Pagdagpi niya sa balat ko, hindi siya masakit. Magaan na ang pakiramdam ko. Wala na akong nararamdamang sakit. Nawala yung init eh. Maliwalas, magaan ang katawan.
Naniniwala ako sa kay Brother Bal na gagaling ako. Basta naniniwala ka, hindi ka matatakot. Pagkatapos ng healing session, wala itong paltos o lapnos. Okay lang naman po bilang physical na katulad ninyo na may katawan, nakaramdam din po ako ng konting init. Kasi ang tao kapag mayroon mga bad elements sa katawan, naramdaman ko po na nasasaktan na kahit paano, kahit konti lang. Pero hindi po nalalapos yan. Parang naarawan lang. Patunay daw na epektibo talaga ang kanyang mga anting-anting. Pero para sa physicist ng Department of Health na si Agnet Peralta, wala raw kinalaman ang agimat kung bakit natitiis ni Bal ang patak ng kumukulong langis. First, yung mantikang yon ay hindi pa kumukulo. Although may nakikita kang bubbles, nagsisimula pa lang itong uminit. So, hindi siya talagang mapapaso dahil magsisimula pa lang uminit. Dahil inilipat niya yon, ginamit niya ng metal na kutsara. Ang metal, alam siguro nating lahat, ay magaling na conductor ng init. So, madaling lumipat yung init ng likido doon mismo sa spoon. Kaya nung ibinuhos yung likido na yun sa kanyang kamay, hindi nakataasan ang temperatura. Definitely hindi umabot ang temperatura ng 100 degrees Celsius. Hindi malalapnos yung kamay ng mama at ng kanyang mga kliyente. Nag-ugat ang konsepto ng anting-anting sa mga sinaunang paniniwala sa mahika at pangkukulang. Malaki rin daw ang ginampanan nito sa tradisyon ng iba't ibang mga tribo sa Timog Silangang Asya. Ang pagbuburda naman ng salitang bathala sa mga damit ang sinasabing kauna-unahang anting-anting na mga Pilipino noong panahon ng Kastila. Kinalaunan, dumami ang mga klase ng anting-anting. May pangontra sa masasamang elemento. May panggayuma. At meron ding pangontra sa sakit at mga panganib. Karamihan sa mga nabibiling anting-anting, dito di mano ginagawa sa paanan ng milagrosong Bundok Banahaw. Halos 20 taon na raw gumagawa ng mga anting-anting si Vanji. At hindi raw ordinaryong kahoy ang kanyang ginagamit. Tawag dito, dignum. Na nakukuha lang daw sa mga kuweba sa bundok ng Banahaw. Nakabaon daw ang mga kahoy na dignum sa lupa na pinaniniwalaan nilang daan-daang taon na ang tanda. Ito ang tinatawag na milagrosong kahoy na hindi pangkaraniwang nakukuha sa ordinaryong lugar lang. Ito ay nagagamit sa iba't ibang klase ng sakit ng tao, like na spiritual sickness na tinatawag. Kaya ito ay dinadayo karamihan dito. Ang mga hugis triangulong kahoy, una muna nilang lilihain para kuminis. Kapag nakinis na, mano-manong uukita ng disenyo. Ang mga nagawang anting-anting, itutubog sa langis na may luya. Ito raw ang nakakapagpalabas sa itim na kulay ng kahoy. Pababa pa lang ng waterfalls, dinadasalan niya na ang mga agimat. Matapos nito, isinasahod ni Vanji ang mga anting-anting sa di umano'y milagrosong Santa Lucia Falls. Sa ganitong paraan, naniniwala siyang nababasbasan ang mga ito. Halos 500 piraso ng anting-anting daw ang nagagawa nila kada araw. 10 piso kada piraso. Karaniwan daw, mga sundalo ang bumibili nito. Ginagawang proteksyon sa tuwing sila'y may operation. Pantulong po ito. Hindi po ito talaga totally masasabing anting-anting kasi meron pa pong masigit na makapangyarihan dito. Ito po ay pumapangalawa sa paniniwala ng magdadala. Hindi po mismo ng
kahoy. Ang pintor na si Ed, maliban sa mga antik, nangongolekta din ng mga anting-anting. Ang pinakamahalagang agimat daw na kanyang pag-aari, ang alitagtag. Di umano, katiting na parte ng krus na pinagpakuan daw mismo kay Hesukristo. Halos sinlaki lang daw ito ng butil ng asukal nung ibigay sa kanya ng isang matandang lalaki, 6 na taon nang nakararaan. Pero laking gulat ni Ed na lumalaki raw ito. Ngayon, sinlaki na raw ng butil ng bigas. Ang anting-anting niyang ito, ginagamit daw ni Ed pampaswerte sa kanyang negosyo. Noon, nag-umpisa lang daw siya sa 5,000 pisong kapital sa pagbebenta ng mga antik. Ngayon, meron na siyang sariling antique shop. Ang ginamit ko siya, hindi pang protection sa bala or kung ano, pero purely sa negosyo at saka sa magandang pamumuhay. Okay yung meron kang alitagtag, mga amulet, pero kailangan maging masipag ka din sa pamumuhay mo. Ang biyaya hindi yan darating na bigla na lang papatak galing sa langit. May ilan daw na humingi na kay Ed ng kapiraso ng kanyang agimat. Ibinaon ito sa kanilang mga katawan, pangontra di umano sa sakit. Kasi pag naglagay ka nun, parang na-splinter ka, di ba? Yung mga, kunyari, may hinahawak ka na rose, natusok ka, naiwanan, splinter ang tawag doon, no? Possible complications ng splinter, kung hindi mo kaagad natanggal, usually mga bacterial infection, staphylococci, streptococci infection, yan ang pinaka-most common. So, ibig sabihin, magkakaroon ng nana, pigsa, tapos hanggat hindi mo naaalis yun, hindi maghihil yung wound kasi nga, ando doon pa rin yung foreign object. Sa kabila nito, ang kanyang alitagtag, himala raw na hindi nauubos. Kung hindi, patuloy na lumalaki. Ano man ang nakikitang kapangyarihan ng ilang tao ay lahat yan galing sa Diyos. Pero walang kapangyarihan na nanggagaling sa bagay. Minsan nga naguguyo tayo, naluloko tayo, na yung ginagamit na anting-anting o kapangyarihan na nanggagaling lang sa mga bagay ay nakakasama sa kapwa-tao natin at ginagamit din minsan pagsasamantala. So, at mag-ingat din tayo dahil merong mga ganyang tinatawag na galing, konting-anting, na inaalihan niya ng masamang espiritu. So, be careful. Kaya ang ating paniniwala, lakas ng Diyos palagi ating hinahawakan sa buhay natin. May mga bagay at pangyayari na mahirap ipaliwanag o hindi kaya patutuhanan. Sa huli, higit pa sa kapangyarihan ng anumang agimat, ang kakayahan ng ating mga isipan na tumimbang kung ano ang dapat paniwalaan at kung ano ang gawa-gawa lang. Narito ang iba pa naming mga hatid na kwento sa inyo ngayong gabi. Mga komedyanteng wala pa sa limelight pero patok ang punchlines. Maraming nagtatanong dito sa akin kung anong oras daw kami nagsasara. Well, hindi kami nagsasara, walang pintuan yan. Ngayong Easter Sunday, mga kwentong itlog. Mga nagsipagtapos na napagwagian din ang mga pagsubok sa buhay. Kasi po siya po talaga yung naging inspiration ko dati. Papa? Wow! Dito po sa amin, may natatanging tanawin at pagkain. Tara na sa Guimaras, Ilocos at Albay. Katulad ni Kristo, sila rin daw namatay at muling nabuhay.
Mga komedyanteng wala pa sa limelight, pero patok ang punchlines. Maraming nagtatanong dito sa akin kung anong oras daw kami nagsasara. Well, hindi kami nagsasara, walang pintuan yan.